hindi po pwede talaga na maibalik siya sa'yo, kukunin ko siya. Dadalhin ko siya sa Davao. Grabe naman. So yun po, stop po muna natin. In this video po is pag-uusapan po natin itong offer or plano ni Ninang Precious para sa kanyang inaanak na si Luis. Ito po ay dahil nga sa pambubuli na nangyari nga po kay Luis doon sa kanyang bagong paaralan, kung saan nga po mas gusto ni Luis na mag-transfer na lamang ng ibang school para makaiwas nga po sa gulo. And also, katulad ko na talagang gusto ko rin may balik si Luis sa poder ni Tekram, marami din pong or almost or majority sa mga supporters ni Tekram is gusto talagang maibalik si Luis sa Tekram family. At yun nga po ang nabanggit ni Ninang Precious na kung hindi daw talaga pwede na maibalik si Luis doon kay Tekram, ay kukunin daw niya ito at dadalhin na lamang daw niya dito sa Davao City at dito na nga lang po pag-aaralin. So talagang yung pagmamahal ni Ninang Precious kay Luis is talagang todo-todo. Nag-exert siya ng sobrang effort talaga para maipakita at maiparamdam ang kanyang concern at pagmamahal kay Luis, at talagang sobrang nakakatuwa yun, especially para sa ating mga nagmamahal din po kay Luis, dahil nga po andyan si Ninang Precious na handang sagipin si Luis nga po para lamang talaga mapabuti at maging ligtas ang bata. So ipagpatuloy po natin ang panunood. Hindi ko pala alam, nung nag-prank tayo na, hindi ko pala alam na ganun pala yung tunay na nangyari. Akala niyo po kasama din po pala sa prank. Ngayon, sabi ko, dati nag-message sa akin na kung pwede nga daw, ibalik na lang siya sa'yo. Siyempre, hindi ako doon. Sa'yo muna ako dumaan. Ayaw kong maging wakwak. Po, Ninang. Kasi wala pa akong nakausap doon sa kanila eh. Yun ang. Kakapanood ko lang ng video. Kung hindi po pwede talaga na maibalik siya sa'yo, kukunin ko siya. Dadalhin ko siya sa Davao. Grabe naman. Paiyak na kanina. Nina, huwag paiyak. Hindi ko Iyak si Ninang. ko siya. Kasi grabe yung pag-aalala ni Ninang Precious eh. Kasi pag sinasabi nating bullying, especially physical bullying kasi yung nangyari kay Luis, dahil nga po sinampal siya nilak sa CR. So hindi po siya basta-basta na dapat baliwalain lang. Dapat talaga bigyan ng agarang aksyon. At yung gusto ni Luis na mag-transfers, dapat masunod talaga yun, yung mawala siya or maialis siya doon sa school kung saan meron ng bully sa kanya. Kasi nga halatang halata kay Luis na takot talaga siya na meron nga pong possible na mangyari sa kanya, especially nga po na dun sa tapat na paaralan nila ay may magjowa nga po na namatay dahil nga po sa selos, dahil nga po binaril, ganito ganyan. So yung concern ni Ninang Precious talaga, alam ko na nararamdaman din Ninang Precious kung gaano nga ba katakot si Luis sa possible na mangyari sa kanya. Kaya nga po naisip ni Ninang Precious na kung hindi talaga pwedeng maibalik si Luis doon kay Tekram, ay kukunin na lamang talaga niya ito at dadalhin dito sa Davao City at dito na nga po ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dadalhin ko siya sa Davao. Grabe, paiyakin Ako siya ako. paparalin. Yeah. Kasi kung hindi natin matatanggal dyan, Kuya Ramil, baka mapatay pa eh. Kasi parang nangyayari dyan, love triangle yan eh. Diba? Nasabi na rin yan na may pinaril daw yung girlfriend. Ang grabe ng puso ni Ninang na Di iba kasi talaga yung mga kabataan ngayon, yung grabe, dahil kasi yan sa mga napapanood ng mga kabataan sa mga palabas sa TV, mga violence, mga about bullying, kaya yun po ang nasusunod ng mga kabataan. Kaya nakakatakot din po kasi kapag may pumasok na talaga na something like demon spirit sa ating pag-iisip, is hindi talaga natin mapigilan or maiwasan na makagawa ng hindi maganda. Kaya mas okay talaga na ilayo na lamang kung sino yung bata na at least meron pang maayos na pag-iisip like Luis, ilayo na lamang doon sa mga taong medyo may something na sa pag-iisip ng dahil nga po sa selos-selos na ganyan. ako kanina, parang tutunudin luha. Pauwi po kami kahapon, sabi ko, mahal, anong desisyon natin? Tapos kasi ayaw ko naman manggaling sa atin yung gusto ko si Kuya talaga yung magsabi. Ang ano ko po doon, Ninang, ang basa ko doon, parang
ang ano ko, baka pinaringgan ako. Pero gusto ko po kasi, siya talaga Oo, yung... sabi, oo nga, naano ko dun sa video na mag-transfer na lang ako, sabi niya. Ang sa akin, gusto ko ninang siya yung magsabi kasi nga, pagka ako yung yan kasi, baka sabihin ko may nangyari. Yan kasi, inano mo na naman sa Gusto ko po, siya mismong magsabi, tay. Basta ako, Kuya Ramil, So at least alam natin kung ano nga ba yung plano nila Tekram tsaka ni Nanay Jack ng Manalastas family. So kumbaga gusto rin naman talaga nila na may balik si Luis sa kanila. It's just that ang gusto lamang nila Tekram na si Luis mismo yung magsabi na gusto niyang bumalik doon sa Manalastas family. Kasi ang iniisip ni Tekram na baka meron na namang mangyaring hindi maganda or something na makagawa ng kasalanan. At least hindi sila yung masisisi dahil nga sila yung namilit na kunin ulit si Luis, kundi kaya gusto nila na si Luis mismo yung magsabi na gusto niyang bumalik para at least kung meron mang problema at least hindi masisisi sila Tekram. Ayan, yun po yung gustong ipaintindi ni Tekram. ako sa abot ng aking makakaya. Po. Ang ko lang kasi, kung hindi natin siya matatanggal yan, mauulit at mauulit yun at baka delikado pa kanyang buhay. Ngayon, kung talagang hindi talaga siya ako ang kumuha. Dadalhin ko niya sa damaw. Grabe ni Ninang. Grabe nung dat ni Ninang. Grabe. Parang kinikita ko, Kuya Ramil, kung pinasok siya doon sa nahambagan siya, parang kinikita ko yung nangyayari sa kanya na huwag po. Parang nagmamakaawa siya. Yeah. Hindi lang niya masabi na nagmamakaawa siya. Huwag ko kayong mag-alala, Ninang, kasi bukas talagang yun po yung aayusin namin ni Tito Jun. So suporta ako, Kuya Ramil, hanggang sa abot ng aking makakaya. Si Ninang, siyempre gagawin din namin talaga yun, Ninang. At kami, sobrang blessed lang po namin, nandyan din po kayo, Ninang. Mahirap kasi, Kuya Ramil, na yung pag sinabi niya na, di ba tinanong mo, ano ngayon ang decision mo? Sabi niya, magna-transfer na lang po ako. Na para bang hindi lang niya masabi sa atin na babalik na lang. Babalik na lang ako sa Yun nga po hinihintay ko. Yung gusto ko po, pero wag niyo sasabihin sa kanya, Ninang. Gusto ko talagang walang parang namilit. Kung babayad naman. Kasi, siguro yun nga po yung nasa isip ni Luis na gusto niya talagang bumalik doon sa Manalastas family. It's just that nahihiya lang talaga siya na sabihin yun mismo kay Tekram dahil nga po sa mga past na nangyari sa kanila doon, especially na meron siya nagawa ng kasalanan. So, kumbaga nahihiya siya. Kaya, idinaan na lamang siguro niya sa ganoon na gusto kong mag-transfer na lang tayo. Pero deep inside, ang gusto talagang sabihin ni Luis that time siguro is gusto niyang bumalik na lamang sa Manalastas family. So, we are hoping na sana makabalik talaga si Luis, guys, kasi talagang delikado yung kanyang buhay doon sa paaralan niya ngayon. Malayo yun kasi. Malayo yun sa kanila. Grabe, Ninang, na-amaze ako sa love mo talaga. Grabe talaga yung love mo. Kasi ang iniisip ko, Kuya Ramil, kung patuloy natin dyan siya, hindi natin tatanggalin siya dyan. Di ba pa kung ano bang, baka mamatay pa siya dyan, marinig siya. Yeah, Ninang. Naintindihan ko po. Ang sabi pa niya, di ba ang sabi pa niya, Kuya Ramil, at tinanong ko siya, ang sabi ng principal, ang sabi niya, ayos naman to, pero paglabas niyan, hindi na nila alam kung ano gagawin nila sa akin. Paglabas sa labas na. Yeah. Okay lang sa loob pa, pero paglabas, halatang na takot siya eh. Kaya... Hindi lang niya masabi na... Oo nga po, halatang takot talaga si Luis. Tama nga naman, hindi natin hawak kasi yung pag-iisip ng bawat tao. So maaaring sabihin ng mga kabatang yun na okay na, wala na silang galit kay Luis sa harap ng principal or parents, something. Pero paglabas, di natin alam kung ano yung possible na mangyayari. So tama po yung iniisip ni Ninang Precious na ilayo talaga si Luis doon sa kapahamakan na iyon. Sabihin niya na magta-transfer na lang po ako. Kaya po sabi ko sa kanya, Kuya, anong plano mo? Ibig ko sabihin, anong baka may gusto siyang sabihin. Ayaw ko kasi magbigay ng parang pahiwatig muna. Kasi nga po, alam niya na po yung ibig ko sabihin. Parang nagpaparamdam po siya na, tay, baka pwede mong
ibalik mo na ako tayo. Parang ganun yung nakikita ko sa kanya. Oo. Pero hindi niya po masabi. Hindi pa rin niya, hindi mo nakikita yung masaya siya. Para yung tawa niya pilit. Tama po. Sa ngayon, Ninang, relax lang po kayo. Pag-pray po natin yung si Kuya, tsaka yung mga batang nakaano niya. Pero bukas, tatawagan ko po kayo din. No, Ninang? Sa naramdaman ko ngayon sa inyo, Ninang, yung pag-iyak niyo kay Kuya, parang gustong-gusto ko kayong mamit na. Thank you po talaga na sobra po akong masaludo sa inyo ngayon, Ninang, sa ano po niyo, yung concern po niyo. Pero tatagan niyo lang po yung loob niyo kasi para medyo hindi po kayo masyadong mangamba. So yun po, kung gusto mo po mapanood yung buong vlog po nito, is puntahan nyo po sa YouTube channel ng, I believe mula ito sa Techram Kids channel. So talagang halatang or kitang-kita natin kung gaano nga ba kamahal ni Ninang Precious si Luis at talagang sobra siyang nag-aalala sa possible nga po na mangyari sa bata. Kaya hoping na sana makabalik na or maibalik si Luis doon sa Techram house, sa Techram family. Kasi kung hindi ay mapupunta talaga siya sa Davao. Pero depende pa rin kay Luis kung papayag siya na dalhin nga po ng Davao kasi malayo din po. So baka mahirapan din po siya. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po ito. God bless po and bye for now po.